Takot, kaba, kilabot, mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan, mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan at mga pangyayaring kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jess Zone Spooky Files. Hello, this is Chin Chin again. Apartment sa Cabrera, Pasay City, Captain Jokes. This picture was taken back in 2010 po. In-screenshot ko na lang yung picture, my friend's album, para may reference po yung date mismo sa left side corner ng picture. Alam niyo po kung kailan namin na-realize na may kakaiba sa picture na to? Nung year 2018 lang po. It took us 8 years to notice it. Ganito po kasi yun. Noong 2017, nangupahan kami ng hubby ko sa Cabrera, Pasay. 4 months lang kami nagstay doon kasi di namin kinaya yung taas ng hagdan na araw-araw naming inaakyat, lalo na nasa 5th floor kami. Ang hirap mag-akyat panaog, lalo na kapag may nakakalimutan. Isang gabi ng taong 2018, nung lumipat na kami sa tirahan dito pa rin sa Pasay, nagkwekwentuhan kami ni hubby about sa college life namin. Yung debut ko, yung bonding namin at iba pa. Tapos, natanong ako ng hubby ko kung naalala ko ba daw yung apartment na pinuntahan namin ng debut ng friend ko, girl na nasa gitna ng picture. Sabi ko hindi ko alam yung eksaktong lugar kasi hindi ako matandain. Pero nung sinabi ng husband ko na doon yun, sa dati naming tinirahan sa Cabrera, na-shock ako kasi hindi ko matandaan na doon din pala yun. So ang ginawa ng hubby ko, sinearch niya yung friend namin sa Facebook para i-check kung may album ba siya nung debut niya. In-invite kasi kami nung 2010 doon sa apartment nila. So ayun na, nag-browse yung hubby ko, tapos pinakita niya sa akin yung mga pics. In-explain ng hubby ko na itong apartment na to ay same area kung saan din kami tumira noong 2017. Sabi ko, oo nga no, natatandaan ko na. So si hubby, pinag-check niya lahat ng pics, lalo na yung sa amin. Kasi magnobyo-nobya kami pa lang noon. Gusto niya kunin yung kopya kung meron man. Tapos maya-maya, sabi ng hubby ko, "Baby, tignan mo yung picture. May napapansin ka ba?" Ako, sabi ko, "Bakit? Ano meron?" Sabi niya, "Tignan mo." Sa puntong to, napansin ko na namutla yung husband ko. Nanginginig. So ramdam ko baka may kababalaghan. This time, tinignan ko ng maigi yung pic. Putik, kinilabutan ako. Pagkakita ko doon sa maugat na kamay na nakapatong sa balikat ng kaibigan namin. Alam kong hindi tao yan. Hindi rin edited kasi nung panahong ito ng 2010, real-time posting yung friend ko nung birthday niya at wala nang time mag-edit or filter pa ng imahe. Sobrang kinilabutan ang asawa ko to think na it's been almost 14 years ago na itong picture nakunan, pero nakakakilabot pa rin hanggang ngayon. Pag naisip kong kaninong kamay yun,
kasi wala namang tao sa likod niya at ito lang ang natatanging litrato na may gantong kamay na sumama sa amin. Kaninong kamay kaya yun? Till the next story po ulit. Thank you. Spooky File. Hi Spooky File. Send ko lang yung photo ng isang kawork ko dati sa call center. Panahong ng Ondoy, yun, tapos sa Marikina sila nakatira. Isa sila sa bahay na nalubog sa baha, as in lubog talaga. Noong panahon na yun, wala pang camera na mataas ang megapixels. Nag-upload siya ng photo sa FB. Nakita namin yung album, puro picture ng bahay at sasakyan na nasira na talaga. Tinignan namin yun ni Bunny, workmate ko. Hanggang dun sa huling photo, nagkatinginan na lang kami kasi iisa yung nakita namin at pareho kami na nag-agree na may nakuha silang photo ng babae multo from Mom 24/7. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Ali. Taga Quezon Province po ako. First year college na po ako at dahil nga financial problem, napagdesisyonan ko na mag-working student since 5 p.m. pa naman ang klase ko everyday. Na-hire ako sa isang milk tea shop as a part-time barista. So nung nangyari ito is almost 3 months na akong nagtatrabaho. Ang duty ko noon is 10 a.m. to 4 p.m. Mga bandang 3 p.m. lumapit si Manong na regular customer namin. Palagi siyang bumibili ng milk tea red velvet, yung favorite niya. Nagtatampo pa nga siya kapag naubusan ng flavor na yon dahil favorite niya talaga yon. Siguro yung age niya is nasa 50 plus based sa feature ng muka at katawan niya, pati na rin sa pananalita. It's not typical kasi ang usual na fan ng milk tea ay mga teenagers or yung mga adult na 30 plus na ang age. Kaya tuwang-tuwa talaga ako kay Manong. Hi po, red velvet po ba ulit? Masayang tanong ko kay Manong pero nanatili siyang nakatingin sa akin. Hindi siya umimik or kumibo, which is hindi niya usual na ginagawa. Dahil masayang tao ang pagkakakilala ko sa kanya. Nakikipagbiruan pa nga siya sa akin. Sir, muling tawag ko. Sa pagkakataong iyon, tumango siya kaya naman agad kong inilista ang order niya at pumunta na sa lababo na nasa loob din ng shop para sana hugasan yung mga utensils na gagamitin ko sa paggawa ng milk tea ni Manong. After nun, humarap ulit ako sa front para tanungin kung anong size ng milk tea pero di ko pa naman natatapos ang tanong. Bigla nawala si Manong. Takang-taka ako kasi di naman siya may ngipin. Inakala ko na lang nung time na yun umalis si Manong dahil nainip siguro. Lumapit ako dun sa isang customer na naka-dine in at tinanong ko siya kung may napansin siyang lalaki dahil bigla na lang umalis. Baka kasi kako na pagbilinan dun sa isang customer na baka balikan yung order niya at baka di ko lang narinig.
Naku ate, kanina pa nga kita napapansin na imik ng imik, wala ka namang kausap. Akala ko nga may kausap ka sa cellphone eh. Nagulat ako sa sinabi ng babae. Ha? Di mo ba nakitang may customer kanina? Regular customer namin yon. Kaya di po ako nagkakamali. Hindi po. Napatulala ako sa nangyari. Namalikmata lang ba ako? Baka naman nababaliw na ako. Diyos ko, di talaga ako makapag-focus nung time na yon. Kaya naman kinalimutan ko na lang. Marami rin kasing customer nung araw na yon. Kaya medyo di sumagi sa isip ko. Almost 4:20 na nung nag-out ako. Na late yung sunod na nagjo-duty kaya medyo na bad trip din ako dun. Kasi malilate na ako sa school. Buti na lang. Paglabas ko ng shop ay may nagpasakay agad sa akin. Habang nasa biyahe, sumagi uli sa isip ko si Manong. Natulala ako. Ng mga oras na yon, nang madaanan namin ang Santa Rosa Street at halos mapabalikwas ako sa nakita ko. Pinatigil ko pa kay Kuya Driver saglit yung tricycle para makasiguro na tama ang nakita ko. Tarpaulin ng St. Peter at kitang kita ko roon ang muka ni Manong. Nagtindigan ang balahibo ko sa takot at pagkagulat. Patay na si Manong. Sino ang nasa shop kanina? Siya yun. Di ako magkakamali, siya yon. Kaya pala ang weird niya kanina. Hanggang ngayon, nangangatal pa rin ako pag naalala ko what happened. Kinento ko yung nangyari sa mga co-workers at boss ko. Maging sila ay gulat na gulat din. Sabi pa nung boss ko, iba rin si Manong. Gusto ata magbaon ng milk tea natin sa kabilang buhay. May you now rest in peace, Manong. Huwag kang mag-alala. Pag nagkita tayo sa langit, gagawa kita ng milk tea. Hi, gusto ko lang mag-share ng story ko here. I am a call center agent for almost 5 years na. I work in Manila, but last year I decided to go back home here in our province since andito talaga yung family ko. Malayo sa city namin yung mga BPO company talaga, and hassle if babiyahe kami and magastos pag mag-rent ng house. Malapit sa office, so I look for a work from home job since I have my own equipment and internet naman. I was able to find a job online na call center din at work from home. I'm working here for more than 1 month now and graveyard shift. Just last week, I encountered very strange on one my calls. By the way, international account yung hinahandle ko. Around 2 a.m. while I was working, I'm talking to this customer and while verifying some info, may narinig ako sa headset ko bumulong na sobrang creepy. Hindi ko maintindihan habang nagsasalita yung customer. Tumayo mga balahibo ko.
and parang nawala ako sa focus. Sabi ko sa customer na check ko lang yung resources, then maya maya may naririnig na naman ako. Bumubulong. Hindi masyadong clear yung sinasabi but naririnig ko, I kill you. Sa sobrang takot ko, binaba ko yung call at baka pinagtitripan lang ako ng customer. But maya maya, may pumasok na naman, bagong call, and andun pa din yung bulong. Ibang customer na yon this time. Narinig ko, help me. Nasa sobrang creepy talaga, pinatay ko yung internet ko at tumakbo palabas ng kwarto. Then, nagpaalam ako sa TL ko na nawala yung internet ko kasi parang di ko na kaya bumalik mag-calls that time. Hanggang ngayon, andito pa din naman ako nag-work pero so far at sana di ko na ma-experience ulit. Hi Spooky File. Gusto ko lang i-share tong picture ng kuya at pinsan ko. Nakuna nito noong 2014 pa. 10 years ago na nakakalipas. Lumabas ang picture na ito sa memories ko sa Facebook nung nakarang araw habang nagiinuman kami ng mga kaibigan ko. Kaya nagkaroon ulit ako ng pagkakataong makita to. Pero sa hindi inaasahan, pag zoom ko, bigla akong kinilabutan dahil sa napansin ko. Sa loob ng 10 taon na nakikita ko ang picture na to, ngayon lang napansin na may nakasilip. Sa takot ko, napamura ako. Natigilan yung mga kainuman ko at pinakita ko sa kanila. Silang lahat natakot din. Sinend ko din sa kuya ko at pati siya kinilabutan. Hanggang ngayon, napapaisip kaming lahat kung tao ba yan o elemento. PS. May naalala akong kwento sa akin ng kuya ko nung bata pa kami. Diyan sa bahay na yan, siya nakakita ng babaeng naglalakad na may hawak na kandila. Pero hindi niya nakita yung mukha. I just wanna share yung isa sa nakakakilabot na nangyari sa buhay ko. I was pregnant that time sa panganay ko. And bagong bilhin namin yung bahay na tinitirahan namin. And lagi lang akong naiiwan mag-isa. Kasi busy ang asawa ko sa lupa nila. Minsan, kahit gabi, ay ako lang mag-isa sa bahay namin. So ayun na, nung kakalipat pa lang namin, medyo mabigat ang pakiramdam ko sa bahay namin. Pero in-ignore ko lang. Kasi sabi ng asawa ko, baka gawa lang, siguro nabuntis ako. Kaya mabigat lagi pakiramdam ko. Pero that time may mga pangyayari na nakakatakot ako nararamdaman. Like minsan bigla na lang may kumakatok sa pintuan, tapos pag tinitignan ko at bubuksan ko ang pinto, wala namang tao. Tapos di umuwi yung asawa ko. Maaga pa ko nagluto tapos kumain. Nanonood ako ng TV sa salas namin.
Tapos yung remote is nakapatong sa center table. Tapos bigla-biglang lumipat yung channel ng TV. Medyo kinilabutan na ako that time. Pero nilakasan ko lang loob ko. Tapos nagilamos na ako. Kasi sabi ko matutulog na ako. Fast forward, nakatulog na ako. 1 AM, nagising ako bigla. As in yung gising ko para akong ginulat. Tapos, narinig ko talaga na may kumakatok sa pinto. Tapos, tinatawag pangalan ko. And boses talaga ng asawa ko. Narinig ko 3 beses niya tinawag pangalan ko. So, dali-dali akong bumangon to think na baka asawa ko na talaga yon. Kasi umuwi nga yon minsan madaling araw. Tapos pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Tapos sobrang lamig ng hangin. Akala ko pinagtitripan lang ako ng asawa ko. Kaya lumabas pa ako. Kaso rinig ko talaga boses niya. Tinatawag pangalan ko. Pagkalabas ko, wala talagang tao. May ilaw naman kami sa labas ng bahay. Inikot ko pa hanggang likod ng bahay namin pero wala talagang tao. Doon ako nakaramdam ng sobrang malamig na hangin. Tapos biglang may parang nagbu sa may bandang tenga ko. As in dinig na dinig ko. Napatakbo na ako sa loob ng bahay namin. Nanginginig ako. Isinara ko yung pintuan at umiyak ako. Dali-dali kong kinuha sipi ko at tumawag sa nanay ko na sunduin nila ako. Nasa kabilang barangay lang naman sila nakatira eh. Habang kausap ko nanay ko, nauutal ako. Habang umiiyak. At feeling ko may nakatingin sa akin. Buti dumating agad ang nanay. At kinabukasan nagkaroon ako ng bleeding. Buti na lang malakas kapit ng baby sa tiyan ko. Di ko talaga makakalimutan ng pangyayaring yun. PS. Di na kami nakatira sa bahay na yun. Binenta na namin. Hello, share ko lang po itong pic nila mama at saka ni papa. Kuha po ito noong panahong 2012 pa po sa maliit na tindahan namin noon. Di keypad pa po ang gamit nila para po makapag-take ng picture. Kung titignan nyo, sa right side parang may kamay po na nakisali sa kanilang munting yakapan nila mama. Parang kamay po ng matanda, no? Pero imposible po na magkaroon po ng matanda dyan kasi una sa lahat sa Davao pa po kami nakatira niyan and lahat po ng relatives namin and lola at lolo po namin ay nasa Cavite and Quezon. Kaming 4 lang rin po dyan sa loob ng tindahan. Ako, kapatid ko, si mama at si papa. So we are browsing my partner niece gallery sa phone to check her pictures when suddenly may napansin yung niece namin na kakaiba sa mirror shot niya. We are in 7-Eleven ground floor sa NAIA Terminal 3 and naghihintay sa arrival around 3 PM nung bumili kami ng water. The photo was taken exactly 3:33 PM on February 14, 2023.
Nakasabay namin siya bumili ng water and he's a man. Pero nung napansin namin yung photo ngayon, wala siyang ulo. We are not sure if the photo is blurred or may glitch sa pagka-picture or may ibang angle lang, but for sure it is not edited as our niece's phone is not advanced and she's only a grade 6 student. I blurred my niece's face for privacy. Kayo na bahala. Creep me out nung nakita namin. Call me Aggie, a graduating student from Cagayan de Oro City. Share ko lang yung unforgettable experience ko last 2021. Last February 2020. Nagpunta yung tita ko sa bahay namin. Taga Bohol si tita, tas sabi magbabakasyon lang. Tuwang-tuwa naman ako kasi mag-isa lang ako lagi sa bahay. Tsaka mabuti na rin yon para may kausap ako palagi. Expert sa pagluluto ng pansit gisado si tita, kaya naman wala nang paligoy-ligoy pa. Nagpaturo ako para naman may pakinabang ako during big events. Kamustahan yung nangyari tsaka nagkwentuhan na din kaya nagpainom si Papa. Kaya naman umeksena ako sa pagluto ng pansit gisado. Nakagutom naman to. Days after nun, normal naman lahat sa bahay. Chikahan with tita, talk about boys, ganon, tas sabi ni tita, mag-extend siya ng vacay niya kasi gusto niya talaga mag-explore dito sa amin. Until one time, nakita ko si tita na parang may kausap siya sa window ng room niya, which is katabi ng room ko. Binaliwala ko na lang yon. Baka kasi mamalikmata lang ako. But here comes the starting point. One night, habang nagre-review ako ng ACC 113 accounting subject, may nakita akong shadow sa bintana ko. Yung study table ko kasi nakaharap sa window. Yung shadow na yun ay parang si kamatayan. Hindi naman ako matatakutin, but iba talaga yung feeling ko nung gabi na yun. Pero sinet aside ko na lang yun kasi baka madistract ako at hindi ko pa makat off yung subject at mabagsak si akla, or baka guni-guni lang kasi puro numbers na nakikita ko. Months have passed. Sa tuwing magre-review ako hanggang madaling araw, nandun talaga yung shadow. Hindi naman siya gumagalaw pero parang nakaharap siya sa akin. Kaya hindi ko na natiis at kinausap ko si Papa tungkol doon. Kaya napagdesisyonan na ibahin yung position ng bed ko. Fast forward, January 2021, nalaman namin stress pala si tita na humantong sa depression. Sabi daw, nung nasa Bohol pa siya, minsan kinakausap niya yung sarili niya sa salamin. Dahil daw, naubos yung ipon niya kasi ginastos pang lakwat siya. Tsaka ilang days in a week din hindi kumakain si tita dun. Galit na galit si Papsi kasi sila lang dalawa ang super close sa magkakapatid, tas ganun pa yung nangyari. Kaya pina-check namin siya. Okay naman. Nagme-makeup shish
kami dalawa para naman happy si tita always. Ako ang nagsilbing nurse, bestie niya that time, kaya mas naging close kami. Not until September 2021, sobrang eerie nito. Kasi nagpaalam ako na magpunta sa province. Inutusan din ako ni mama bumili ng garments para sa ukay, kaya madali ang kinuha ko yung exit pass kasi pandemic, di ba? Nakita ko si tita nakatayo sa main door, tsaka sabi bilisan ko daw kasi nandyan na daw yung sundo niya. Sinabi ko na lang na oo para makaalis na ako at ayaw ko din magabihan sa daan. That day, unfortunately, naabutan ako ng gabi. Bandang 7 PM ata yun, tapos feeling ko ang bigat ng likod ko. Like any moment parang matutumba ako. Buti na lang at nakauwi ako ng maayos sa bahay at nagpahinga na. That night binangungot ako. Yung shadow na nasa window nakapasok sa room ko at sabi, "Ako dalahon siya. Wala na kay mahimo pa." In translation, kukunin ko na siya, wala ka nang magagawa pa. Tapos sa left side ng face ko, may kamay ng babae. Pagkahawak ko, feeling ko talaga kamay yun ni tita. Napasigaw ako at dali-daling pumunta si mama sa kwarto ko. Hindi ko talaga ma-explain yung takot ko that night, kaya di na ako nakatulog. Sad news, kinaumagahan, wala na ang tita, tsaka she left a note saying sorry and goodbye kasi sasama na daw siya. Nung gabing yun pala, nag-big day yung tita namin. May she rest in peace, Aggie. This happened around December 2020 at my father's house. It's my first time visiting my father home since him and my mom are no longer together. His house is big and nice naman. Very modern din. Walang second floor pero malawak yung sala at mga rooms. May 3 room doon. And since bumisita lang naman ako roon, nakishare na lang ako ng room ng ate ko. Yung room niya ay malapit sa kusina. Medyo maliit room ng ate ko compare sa 2 kwarto. Mag-isa lang din naman siya . Let me describe her room muna para ma-imagine nyo. Pagpasok mo kagad, bungad sa kaliwang gilid mo yung aparador niya. Hindi siya yung aparador na nabubuhat, nakadikit sa dingding kumbaga. May kalakihan din ito. Sa harap mo naman ay nandun yung study table niya. Tapos sa kaliwa ulit andun yung higaan. Bali aparador tapos higaan na nakaganito yung placement, as in paano ko madi-describe? Naka-emoji siya tapos yung basta yon. Basta naka-side siya. Okay, halimbawa nasa harap mo, no, yung kama is basta ang hirap. Ang hirap naman ito explain. Basta kung nasa harapan mo nakatagilid yung kama,
Basta nakatagilid siya, nakatagilid, okay? Nakatagilid. Yung uluhan nakatapat sa nandito pala yung explanation. Okay. Yung uluhan nakatapat sa aparador. Like front view mo ay aparador. So ito na nga. Maaga kami natulog. Tapos nalimpungatan ako kasi nararamdaman kong may nakatingin sa akin. Guess what? Meron nga. May nakatitig sa aking batang babae. Nakasilip lang siya sa kabilang gilid ng aparador. I can't see her body since ulo lang talaga yung nakasilip. Pero nung tinignan ko yung bandang baba niya, nakasuot siya ng mahabang dress na puti. Mahaba rin buhok niya. Sa pagkakatanda ko, yung mata niya ay full white lang pero halata talagang nakatitig sa akin. Hindi naman ngumiti o kung ano. Baka namatay na ako sa takot kung oo. Pero she's looking at me like some kids do kapag may bisita na unfamiliar tapos nahihiya. First time ko maka-experience ng ganoon dahil hindi naman talaga ako nakakaramdam o nakakakita ng mga ganong bagay simula nung bata pa ako. Kaya at that moment, I was too stunned to scream or like panic. Ang ginawa ko na lang ay yakapin yung ate kong natutulog sa tabi ko at matulog ulit. When I woke up, tinawag kagad ako to eat breakfast. Kaya kinento ko na rin sa stepmom yung nangyari, and then her response shocked me because I wasn't expecting it. She said na galing pa raw yun sa dati nilang bahay. Tapos nung lumipat ay sumunod na rin. Kahit sa dating bahay daw, nagpaparamdam at nagpapakita na talaga yon sa kanila o sa kanya. Feel niya raw ay kaya siya yung sinusundan kasi baka raw nakikita siya as mom nito. She said na harmless naman yon kaya hindi na rin ako nag-alala. That was first and the last time na nagpakita yon sa akin. Ayun lang. Thank you for reading, Sarafina. Meron ka bang mga creepy experiences? I-send mo na sa akin yan sa x.com/jezzonex, tiktok.com/@jezzonetiktok, facebook.com/jezzonepage, and also to my Gmail, jezzoneyt@gmail.com. And malay mo, story mo na yung mabasa natin next time. I hope masend mo sa akin yung creepy experience mo.